Mr. Anjo Iliana, abay pinagbabayad ng danyos perwisyos ng TVJ at ng Itbulaga Management. But for that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo first magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, bago tayo dumako, panoorin natin ang ilan sa mga girian ni Manay Christopher Min at ni Anjo Iliana. Let's watch this. Respeto, hari po ng aksyon na pumanaw na ang buong Pilipinas po talaga ay sumasaludo kay Fernando Poe Jr., kay FPJ. Yun naman po ang kanyang pinagtuunan ngayon ng pansin. Ang sabi niya, bakit daw yung mga titulo ng pelikula ni FPJ wala namang sense pero tinanggap ng publiko. Ayaw mo yun? Ayaw mo yung ganon na nagtagumpay? May nagtagumpay dahil sa sarili niyang kakayahan? At saka ano yung sense na sinasabi niya ba? Eh kasi daw, meron daw title ng pelikula ni FPJ na ano yung... Pagpuno na ang salok. May isa lang siyang dialogue, si The King, FPJ. Kapag puno ng salop. Di tinanong ko na naman yung kausap ko. Sabi ko, alam mo, matagal ko nang naririnig yan. Ngayon, true story to, tinanong ko, ano bang ibig sabihin ng salop? At ang sabi niya, ngayon ko lang nalaman to salop, ito pala yun yung lata. Anjo. Magbigay ng pahayag tungkol dun sa sinabi ng kumari ko, si Christopher Min, na sinisiraan ko daw si FPJ. Unang-una, mahal ko si FPJ at meron kaming pinagsamahan ni FPJ. Kaibigan ko siya. Pangalawa, ang narrative po ng aking kinikwento tungkol kay FPJ is yung dialogue. Yung dialogue po na ano yung dialogue na yun na marami ka pang kakainin bigas. Yun. Yung dialogue na yun. Ngayon, ang pinipilit ni Maring Christie is yung narrative na sinisiraan ko daw si FPJ. Sa maganda nun, kayo na pong maghusga, kayo na po ang manood, pipin ko yung sinabi kong tungkol dun sa dialogue ni FPJ at kayo na po maghusga kung binabastos ko ba si FPJ o hindi. Kasi ako mahal ko si FPJ. Dapat nga hindi pinag-uusapan to dahil bilang paggalang na. Inuulit ko ang aking kinuwento is yung dialogue. Ang pinag-uusapan ko yung dialogue tungkol sa marami ka pang kakainin bigas. Yun. Kaya panoorin nyo, ipipin ko po. Thank you at happy Sunday sa inyong lahat. Dahil po sa mga naging statement ni Manay Christopher Min ay agaran pong sinagot ni Mr. Anjo Iliana sa pamamagitan ng kanyang TikTok account ang mga aligasyon at lahat ng mga statement patungkol sa kay FPJ na isa sa mga legendary actors and directors po ng Philippine showbiz industry. Pinaalala din ni Manay Christopher Min kung ano-ano po yung mga kaso na nag-aantay dito po kay Mr. Anjo. Let's watch this. Kaso po tulad ng paulit-ulit namin ikinukwento sa inyo, cyber libel, defamation at slander. At ito po ay hiwa-hiwalay na kaso na isasampa po ng Tito Vic and Joey ng Itbulaga ni Jose Manalo at hindi ko alam kung sino pa yung mga susunod. Ang dami. Tatlong magkakaibang kaso nga ang nag-aantay kay Mr. Anjo Iliana, isang cyber libel case, defamation or oral defamation, at isang slander case ang nag-aantay sa kanya. So dahil po dito, mayroon pong isang abogado na nagpaliwanag patungkol sa kapatutunguhan ng kasong ito. Para Let's sa watch. mga isyong pribado. Tapos ang isa pa dito, pwede kang hinga ng danyos perwisyos niyan, yung tinatawag sa legal parlance na civil damages, bayad pinsala sa Tagalog. So dito, kahit hindi pa siya maparusahan sa kasong kriminal, yung cyber libel, no? May karapatan si Tito at Vic Soto na magsampa ng hiwalay na civil case para humingi ng bayad pinsala or damages laban sa iyo. Ang hirap nito, wala kang trabaho, wala kang pinagkakitaan, no?
at naka-payroll ka lang yata kay Jingo Estrada, magkano lang sweldo dyan, tapos makakasuhan ka pa ng civil at criminal, yung damages, paano kung hiningan ka ng milyon-milyon piso yun? Naku, saan ka kukuha ngayon yan? So, merong yung tinatawag na moral damages para doon sa matinding sakit ng damdamin. Yung kahihiyan na binigay mo kay Tito Sen at kay Vic. Yung pagkasira ng dangal na dinulot mo sa kanila. Dahil matindi at pribado ang mga akusasyon mo. Yung pagtataksil. May mistress eh. Malaki ang posibilidad na maging mataas ang halaga ng bayad pinsala na kailangan mong bayaran, Mr. Anjo Iliana. Mataas na tao yan sinisiraan mo ha. Hindi ordinaryong tao yan, Senate President, at yung isa, Big Soto yan. Naku po, coach. Mauubos ang inipon mo sa alkansya mo niya. Alam mo kasi, Anjo, may limitation ng freedom of speech. No? Ang depensa ng freedom of speech ay hindi sumasakop sa mga akusasyon na peke at tungkol sa pribadong buhay ng isang opisyal, lalo na sa isang incumbent Senate President at isang successful business. According to Attorney Bueno, ay nanganganib itong si Mr. Anjo Iliana dahil hindi pa man po, no, kahit po hindi pa po gumugulong ang kaso ng cyber libel, case pa lang, number 1 na case, is pwede na pong manghingi ng danyos perjuicios, no, ito pong TBJ, lalo-lalo na si Tito Sen, sa lahat ng mga paninira, puri na ginagawa nito online dahil po talagang marami po kasing mga talagang nakaka-witness at ang dami pong nakakapanood sa kanyang mga paninira. Number 1, nung pinakalat niya na may kabit daw di umano itong si Tito Sen at ipinakalat niya din na merong immorality na nagaganap dito po sa loob ng Itbulaga. Sinabi niya na parang yung mga immorality na parang naging girlfriend ng isang host tapos igi-girlfriend pa ng isa pang panibagong host. Kumbaga same. Parang sinasabi niya na ito yung mga kaganapan sa loob nito. So dahil dyan, kaya naman pala, no, kung mapapansin po ninyo, is kaya naman pala itong si Mr. Anjo Iliana ay panay ang live dito po sa kanyang TikTok dahil kailangan niya pong mag-garner ng napakaraming or napakalaking halaga kung sakaling singilin siya ng danyos perjuicios. Aside from that, on top of that, is kailangan niya pong magbayad ng kanyang abogado para sa magkakaibang kaso. Isang oral defamation, cyber libel case, at slander na isinampa sa kanya ng TBJ at ng Itbulaga Management. Bukod pa rito, hiwalay pa rito ang kaso na isinampa ni Mr. Jose Manalo matapos na maglabas ng ilang mga paninira rin, no, na statement itong si Mr. Anjo Iliana. So, tila baga medyo kakaba-kaba na si Mr. Anjo. Sabi niya nga po, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang live na humihingi siya ng public apology, no? Nag-public apology siya at sinabi niya, no, matapos na malaman na talagang kakasang Itbulaga doon po sa mga pinagsasabi niya sa online, bigla po siyang kumabig. Bigla po niyang sinabi na it was just a bluff. Lahat po ng sinasabi niya is bluff lang, which means yun po ay parang lang siya, imbento niya lang, ganun, para lang makot niya yung attention ng kanyang mga manonood or ng mga mapapansin kasi natin or siya mismo napapansin niya na kapag showbiz at TBJ, Itbulaga ang kanyang mga binibira online, talagang sobrang dami niyang viewers. Pag naman nag-iiba siya ng topic, pag about the government, bigla naman bumabagsak yung kanyang mga viewers. Kaya, syempre, better yet, dun siya sa kung ano yung trending at gusto at interest ng tao. Pero, yun nga lang, hindi po maganda yung naging effect nito dun sa mga taong sinisiraan niya. Kaya naman medyo tagilid ngayon si Mr. Anjo Iliana. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone!